po! Welcome to Mario Lasin Channel. Good morning po sa lahat. Napaus po ang boses ko dahil sa biyahe po talaga. Normally, pag nagbiyahe ako from Australia to Philippines, in a few days, inuubo po talaga ako. Kaya ito po, napaus na. Today's vlog ay i-update ko po kayo sa lupa na nabili ko dito sa Siargao. Since nandito po ako sa Siargao, ito-tour ko po kayo kung gaano po kalaki ang nabili ko pong lupa. At marami din po talaga nagtatanong, pa-update naman po sa nabili niyo pong lupa sa Siargao. Ito, si nanay at tatay, nag-exercise. So guys, si tatay ay na-stroke po siya last year. Siyempre, natapos na po yung therapy ni tatay. Pero, hindi pa talaga naka-recover si tatay 100%. Ano gusto niyong breakfast? Tinula. Laging tinula. Si nanay din kasi bawal ng karne. Sige, luto muna tayo. Tara, pasok po tayo. Kamuin. Breakfast is ready. Papakainin muna natin si nanay at tatay sa niluto kong breakfast para sa kanilang dalawa. May gulay at prutas talaga. Opo, tay. Ay, langong kagana. Tagana, masarap daw, sabi ni tatay. Ito na po yung Si nanay din ah. Anang? Si nanay. Gulay ha, nay. Kailangan hindi lang puro kanin. Kailangan may gulay. Do. Actually, yung mga ate ko at kapatid ko po, may kanya-kanya po talagang bahay kasi may pamilya-pamilya na. Pero malalapit lang po yung bahay, as in dikit-dikit lang po sa amin. Pero ito si tatay, mas masarapan daw talaga siya ng kain pag marami. Sabi ko kasi kay nanay at tatay, pag uuwi ako dyan, huwag kayo mag-aalala. Aalagaan ko kayo. As in, alaga talaga sa pagkain. Ikaw, Mariel, kumain ka na. Ay, busog na ako. Busog-busog pa kasi nag-coffee. Pero kakain. Inuna ko lang sila nanay. So guys, handa na po ba kayo? Ipapakita ko na po sa inyo ang land po na nabili ko po. Siyempre, kasama po ang mga ate ko at kuya ko. Dahil anong gagawin ba natin? Mag-harvest ng coconut! Kayo pa talagang unang makapag-harvest. Kaya tara! Sakay na po kami, on the way na po. Malapit lang naman po sa amin. Si nanay at tatay, hindi na po sinama kasi kasi masakit po yung paa ni tatay. Tapos si nanay at tatay, hindi pwede maghiwalay. Palaging magkasama, kaya hindi ko na lang sila sinama. Grabe yung boses ko. Sana maintindihan niyo pa rin po yung boses ko nagsasalita. Paus na paus. Gusto ko pong kumain ng fresh coconut. Kailangan si Kuya Junjun mismo ang mag-climb doon sa sa land ko. You need to climb coconut, Kuya Junjun. Magpi-picnic po kaming magkakapatid. Kakain po ng fresh coconut. At least hindi umulan ngayon. Kasi ulan po talaga dito sa Siargao. Medyo cloudy pero perfect lang po yung araw. Sa wakas, nandito na po tayo. Tingnan niyo po ang aking hacienda. Nandito na po tayo. So makikita niyo po ang daming coconut. Tara, mag-tour na po tayo. Medyo maputik po, kaya magkakadumi ang sapatos ko. Tara, meron na po kami ditong lalagyan ng coconut dahil magpapakitang gilas po si Kuya Junjun pag-harvest ng coconut. Tara guys, tara. Medyo maputik po dito. So soon, parang simintuhin na po dito. Napaka-quiet lang po talaga dito na area. As I said, medyo bushy. Hindi ko na po nakita kung anong itsura since last year nung nakita ko po. Tara! Parang ipasimento na ata ito kaya makikita niyo po, binuldos na po dito. Ay, malayo-layo pa pala. Maganda po dito from the bungsod to the land. So, makapagtanim po talaga kung anong gustong itanim ni nanay. Si nanay po ay mahilig po talaga sa tanim, pero nakatira po kami sa dagat. Yung mga kapatid ko nandun na. Ito po yung surrounding dito. Wala pong mga bahay dito actually. Kaya parang ako yung may-ari ng area dito. Charing lang po. Maganda po ngayon dahil hindi umuulan. Yung mga ate at kuya ko nauna na. Lakad lang po tayo. So guys, yung lupa po na nabili ko po is 1 hectare. Alam niyo po kung saan nagsimula yung lupa? Dito at opposite din po
napakalaki po ang 1 hectare. So simulan po natin paglakad dito. Ito yung start po, ang pagitan ng lupa na nabili ko. So makikita niyo po, medyo bushy po talaga. Since last year ko pa kasi siya nakita, and then that time, hindi pa ako sure kung bibilhin. And then finally, nag-decide na po talaga ako. So ito po yung pagitan first. Hanggang doon po yan. Siyempre, papasok po tayo. Talaga, papalinisan pa po ito. Siyempre, magastos pa talaga kayo para accessible po siya. Kasi mga ano lang naman yung tumutubo dito, mga damo. Napaka-bushy. Pero marami na pong kukunat. Iwan ko po kung marami pong bunga. Okay, mga sister at kuya, itutur ko na po kayo sa aking hacienda. Charing lang po para makapag-harvest po kami ng coconut. Una sa lahat, proud na proud po talaga kami sa aming kapatid na si Maria Lassen dahil ang taas na ng kanyang narating hanggang ngayon ay napaka-humble pa rin niya. Thank you! Ginawa na po ng daan ni Kuya GR kasi sobrang bushy po talaga. Para lang po maipakita talaga sa inyo. Hinahinay lang kayo. Hinahinay lang. Okay, ito na po. Ginawan po namin ng daan. Sobrang lapad po ang lupa na ito hanggang doon po talaga. Presko na dito, parang ang daming puno, ang daming masilungan. Saan ba to pwedeng dadaan? Actually, yung may-ari wala dito. Since ako na yung may-ari, pumunta na talaga kami dito. Kaya hindi ko na alam. Kasi yung pagtingin ko before, iba yung itsura. Nag-iba siya after a year. Sabi na yung mga puno, sobrang taas na, nagbunga na siya. Dito siguro yung daan. Oops. Saan tayo dadaan kay GR? Diyan. So, dyan. Kahit saan lang naman tayo pwede dadaan kasi pare-pareho lang po ang itsura actually. Dito tayo. Hali kayo. Gusto niyong sumama? Excited na kayo? Excited na. Maghihinay kayo sa kahoy. Baka matusok yung mga paa. Dito tayo dadaan. Ang daming kahoy dito. Tagasunod tayo kang Kuya GR. Okay na dito daanan. Hindi, walang katapusan po ito na pagsuksok talaga kasi sobrang laki. Gusto lang din makita ng mga kapatid ko kasi isa din po talaga itong parang sinecret ko sa kanila. Sabi ko sa kanila, wag niyo munang tingnan hanggang hindi pa ako nakapag-decide na babayaran na talaga. Kaya pasok tayo dito. Di ba? Nauna na sila nag-tour. Tara! Ang laki. Mas malaki pa ito na lupa kumpara yung nabili po namin na bahay sa Australia. Kasi 4,000 square meter po yung bahay namin sa Australia na nabili po namin recently. Ito po is 1 hectare. 1 hectare is 10,000 square meter. Pasok po tayo. Ay, ang laki. Paano ba ito makagawa ng bahay at gawing farm? Comments naman po kayo kung ano ang mas madali na mabuldos po ba ito. Wala akong masyadong ideas, but pasok po tayo. Ang laki. Ayun, pumasok pa sila. Walang katapusan ito na tour eh. Ang daming coconut. Maraming kahoy. Ayan. Okay lang kayo dyan? Tour lang. Paano ba ito, tatanungin ko itong mga kapatid ko. Guys, kung i-clear up natin ito, tapos gawan ng farm, like kamote or kasaba, anong mas madali na gagawin para maging clear up ito? Kasi parang baka mas may experience sila. Unang-una, sunugin. Sunugin? Ito, para maano. Putulin yung mga kahoy. Hambas, putol-putol muna. Tapos sunugin. Sunugin? Ganun pala yun. Sayang naman yung mga kahoy kung susunugin. Para malinis talaga. Ganun talaga pala. Bago pala siya mag-clear up. Hindi na kailangan ng bulldozer kaya John. Akala ko bulldozer. Tataba kasi yung pananim pag sinunog.
Tataba. O, di ba? Mas may idea sila. Ako, wala akong masyadong ideas. So, kailangan pala sunugin or yung ginagawa ni Kuya GR. Yun na yung tawag, putol-putulin ng mga kahoy. Pwede lang natin ito pagtulungan in the future kung gagawa tayo ng farm. Kasi syempre, kung meron tayong bungsod, meron din tayong gulayan. Di ba? Kamote, Ah. kalibre, Saging. saging. At yung mga pananim at bunga, mapupunta lang din sa inyo. Kayo lang din yung mag-harvest. Kami din. Di ba? Ang saya. Harvest po muna tayo ng coconut sa unahan daw. Sabi ni Kuya GR, may nakita siyang napakadaming bunga. Mabuti pa si Kuya GR, nakita niya. Ako wala akong ideas kung gaano karami ang coconut po dito. Tara, pasok tayo. Ang init na. Ingat-ingat kayo. Ay, ang daming bunga. Hindi siya masyadong mahaba. Ito, ay mas marami pa palang bunga doon. Ang dami palang coconut ko dito. Ito, ang daming bunga. Saan ba pwede magandang harvesting kay GR? Dito na lang? Sige, palayo kayo. Ay, palayo kayo kasi mag-harvest dito si Kuya GR. Ayan. Simula na ni Kuya GR pag-harvest. Kailangan palang katukin. Kung hinog ka na ba o hindi. Wiw. Ang palang katukin. So yung iba ay hindi po ready. Ang init. Ang laki. Tikman natin kung matamis ang buko sa nabili ko pong lupa dito. Bonus na yan. Siyempre ako unang titikim guys. First time ko ito matikman na buko sa nabili ko pong lupa. Refreshing. Ang tamis. Grabe. Ang tamis po. So guys, lumabas na po kami dahil sobrang bushy. So itong opposite din po, kasali po yan sa 1 hectare. At nakapag-harvest na po kami ng coconut. Sobrang layo yung nilakad. Na kayo, inom na kayo ng coconut. Lagay na natin dito. Mag-picnic na tayo dito. Di ba? Parang nag-picnic lang. Yung maubos lang siguro natin. Yung kutsara dito. Buksan nyo. Pasa-pasa tayo ng trabaho. Ganon kasi yung family namin. Sharing each other ng trabaho. Abroad ka man or wala, pareho lang, timbang-timbang lang. Napakadali lang tanggalin yung laman niya. Dito na natin ilalagay. Ito, may kutsara dito kay Junjun. Walang upuan. Simple lang na picnic. Pero masarap ang kainan. Grabe, walang tao dito. Walang mga bahay kasi eh. Siguro, in the next few years, marami ng mga tao dito bibili ng ng lupa. Kasi, tingnan nyo, sisimintuhin na dito. Ganyan kasi dito sa Siargao eh. Pag na-develop na yung area, slowly na yan, marami ng mga bahay dito. Magpatayo ako dito ng bahay, marami ng kapitbahay. Di ba masarap na yan? Ano ba to, Ate Bibing? Sa'yo yan? Matigas to? Ito pa, kailangan to pikasin. Walang isda ngayon. Walang seafood. Coconut muna tayo kasi nandito tayo sa land. Kung sa Australia din, wala akong masyadong halos mga fresh seafood. Minsan nung nangunguha po ako ng crabs.
Nilalagyan niyo po ba ito ng ano? Mag-pure na lang tayo. Kasi mas masarap naman yung pure. Mahilig kayo sa matamis. Okay na siguro to. Gusto ko nang kumain ng laman ng ano, ng buko. Pwede na lang ito yung lalagyan natin para mas maganda. Hindi na tayo maghuhugas ng plato. Di ba? O kayo, mga ate. Kayo lang. Gusto mo ko ng guitar? Napagod kayo siguro, no? Sa lakad. Napakalaki ng lupa. Walang katapusan. Ito nang sa'yo. Walang kutsara? Ito, Ate Ters. Ikaw, Kuya GR. Maganda rin yung ano daw, yung coconut pag may UTI kayo. Diba? Yan ang paniniwala sa amin dito sa Siargao. Pag may UTI yung tao, yung ano agad, yung coconut agad yung sinasabi, uminom ka ng sabaw ng coconut kasi gamot daw sa ano, gamot daw sa UTI. Sarap. Init. Ikaw, Ate Bibing, enough na yan. Lagyan mo na lang yan ng sabaw, kainin mo na lang yan. Sobra na ata itong atin eh. Yung iba, dalhin na lang sa bahay. Dalhin sa bungsod. Sabaw na lang, sabaw. Sabaw. Busog na. Dalhin na lang sa bungsod yung iba. Mag-harvest pa tayo ng marami para madala sa bungsod. Kasi masarap doon ano eh. Masarap doon sa bungsod may ano, may coconut. Energetic. Dahil na-tour ko na po kayo, ngayon ititreat ko kayo. Kakain tayo sa restaurant. Yay! Tara, tara. Kakain tayo kasi parang nagutom ako, parang hindi sapat yung coconut lang. Lunch muna tayo. Tara, anong gusto niyong kainin? May restaurant po doon sa unahan. Tara, nandito na po tayo sa restaurant. Kakain na kami. Mag-order na tayo. Orderin nyo kahit anong gusto nyong orderin. Ito, Sisi. Ikaw, Kuya Junjun, ikaw, Ate Mayet, mag-order ka. Pili lang, pasapasa lang natin yung menu. Ako na lang bahala mag-order Mayet. Nako, bakit ako? Hindi ko alam yung mga favorite nyo. Ikaw, Kuya Junjun. Malay ko ba kung anong gusto nyong pagkain? Ano ba yung favorite nyo? Gusto nyo ba ng crispy pata? Yung baboy? Sanay lang kami sa isda. Isda lang. Grabe naman, oy. Hindi. Oy, dinala ko naman kayo before din sa restaurant. Pero hindi lang talaga sila So, ako na lang daw bahala. Since marami tayo, mag-ano na lang tayo, combo family group. Ito po. Meron ditong crispy pata, lechon kawali, buttered shrimp, calamares, at iba pa. So, mag-ano, gusto niyo ba ng halo-halo? Halo-halo na lang. Shake, gusto niyo ba? Kasi ako na lang bahala sa pagkain. By group na lang yung order natin. Ako, pass ako sa halo-halo. Wala nang busis. Order kayo. Anong gusto niyo? Shake. Order ka, Ate Mayet. Dito ata yung sa shake. Ako na lang bahala mag-order sa pagkain. Siyempre, meron ditong fresh fruit juice, fresh mango. Saan yung shake ito? Merong mango shake. Mango shake. Sinong gusto may mango shake? Magtaas ng kamay. Sinong gusto may apple shake? Lahat apple shake sa'yo. Ikaw, Kiyong. Mango shake. Ikaw, KGR. Same. Ikaw, Kuya Junjun. Excuse me. Pa-order po ng family meals, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 na siya na pagkain. Sapat na ba yan? Pwede tayo mag-order another. Package na po siya sa crispy pata, no? Pwede mag-add another crispy pata para dalawa. Okay. Tapos, mango shake. 6 na mango shake. Tapos, ano pa?
Gusto niyo yung pansit gisado? Pansit gisado. 2. Tsaka minudo. 2 din po. Yung rice, meron kayong malaking bowl. Ilang recommended mo para sa... 2? 3. Sige, 3. Thank you. Pakiano lang din po, tubig. Sa amin, yung sa jug. At ito na po ang aming in-order. Mukhang masasarap po. Kain na po tayo. Thank you so much, Lord, sa pagkain. Tikman na natin. Hindi na talaga puro seafood. Mga karni na talaga. Tikman na natin. I think, kaya Junjun, pwede pa kahiwa ng crispy pata. Kain na kayo. Huwag na kayong mahiya, ha? Ako lang to. Tikman natin yung kawali. Kawali. Crispy pata pala. Ang sarap. Masarap po yung crispy pata. Crispy. Thank you. Sarap. Ito. Masarap yung pansit gisado. Itong crispy pata kasi masarap. Iwain na lang natin. Kayo, Chang. Mahal na mahal talaga kita. Kasi malayo ka. Ito, patis. Wow! Bongga yung patis. Maanghang talaga. Tapos, meron pa ditong cucumber, di ba? With salad na. Maanghang. Sarap. Sarap ng kainan ng malaking pamilya. Si nanay at tatay po guys ay hindi sumama ngayon. Pangit din po yung panahon. Grabe yung ulan kanina. Imagine kung sumama sila nanay at tatay, mabasa sila. Busog na ba kayo? Yes. Thank you so much, Lord, sa blessing. At dito po magtatapos ang aming video. Thanks for watching. Bye! May kanya-kanya ng bring home. Sayang naman po, syempre, iba-iba ang pamilya, kaya iba-iba yung plato. Meron pa doon. May kanya-kanya ng... Diba? Diba? Ang ganda. Kasi this is a friendly environment po. Hindi plastic. Which is, I like it. Nagkanya-kanya na ng pagano. Ito sa'yo, Manang. Ayun, kay Ate Ters. Ito kay Ate Bibing. Sayang naman, diba? Yung mga naiwan doon, pwede pang dalhan. Wala talagang masayang sa pamilya na ito. Keep the change. Thank you.